Hello guys, isang mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo po ay nasa munting hardy ni Sir Mio Vlogs. Sumaatin po ang kasaganahan, ang kaswerte ng buhay sa taon na ito. And for today's update and for today's video ay mag-ripat po tayo. Ilalagay po natin ang Philodendron Cilium or Sao Diamond sa isang container. Ito po siya. So isa po sa mga dahilan kung bakit ko po siya ililipat dahil kapansin-pansin po na napaka-crowded na po ng kanyang mga ugat dito. Kung kaya naman po yung pinaglagyan ko neto is nawasak na po siya dahil na rin po sa sobrang laki ng mga visible na ugat ng ating halaman na ito. Huwag na huwag kayo magpapawala ng ganitong halaman na Philodendron Cilium dahil considered po siya as number 1, lucky house plant, feng shui house plant, Vastu, lucky charm, money magnet, at isa rin po ang halaman na ito sa tutulong sa atin para po maalis ang mga negativity, yung mga unhealthy vibrations, yung mga palipad hangin, kulam. Sila po ang nagsisilbing protection at shield sa mga taong gustong gumawa ng hindi maganda sa ating pamilya, negosyo. At kaya naman po I'm planning to ripat para po maboost po ang kanyang potential sa pagkakaroon ng maraming dahon. Kapansin-pansin po na naubos na po ang kanyang dahon dahil po naging narrow po or ang space na kanyang pinaglalagakan po ay hindi na po nakakatulong para po makapag-boost ng maraming potential na mga dahon or anak. So dito guys, is-cut po natin siya. Be sure na gumamit po tayo ng scissors na sanitize. So, ikakat natin siya dito sa pinakadulo. Ayan. Ayan. Then dito, tatanggalin po natin yung mga ugat na napaka lalaki. Ayan. So, nakat na po natin siya. Then dito sa pinakababa po, I suggest na ilapit po natin. I suggest na dito sa pinakaibabaw niya or pinakailalim niya is haltakin po natin. Be extra careful at cautious guys dahil ang dagta po neto is hindi po siya nakakatulong. So iwasan po nating ilagay ang ating mga pets sa halaman na ito dahil ito po is toxic para sa kanila. So, since nahila ko po siya, meron pa dito, pang-apat. Ayan. Cut din po natin siya. Ayan. So, dito. So, papakita ko lamang. Then, dito din siya. Uy, pasensya po. Then, dito po. Ayan. So, ito na siya. Ayan. So, ito lamang po yung ating itatanim. Then, ito guys, is hindi na po siya pwede. So, yung mga lupa po na present po dito is tatanggalin po natin siya. Ayan. Napakadami pong ugat, diba? Ayan. Kita nyo po. Pagpasensya nyo po, medyo nausog po yung ating video. Yung camera. Ayan. Napakadaming ugat, diba? Ayan guys. So, tatanggalin po natin ito. Pagpasensya nyo din po, medyo tumatahol po yung mga aso dito. So, tanggalin po natin siya. Then, itatapon na po natin ito. Hindi na po siya kailangan. Then, so yung mga ugat na nandito, tanggalin po natin siya. Kapansin-pansin po na ang soil na ginamit ko dito is loam soil. At dun sa pinakadulo po, yung mga puting materials po na inyong nakikita po is yun po ang pinulbos na itlog. Kung magluluto po tayo ng mga putahe na may itlog, wag po nating itatapon ang eggshells dahil napakayaman po nun sa vitamins at minerals na siyang tutulong para sa ating mga lucky feng shui houseplant para maging buhaghag ang lupa na ating gagamitin. At yun din po ang nagsisilbing or nagbibigay daan po para po maging fertile ang lupa na ating gagamitin. Kung may mga bato po na ganito, is tanggalin po natin. Then, dito ko siya ilalagay. Lagyan po natin siya ng soil. Gumamit po tayo ng trowel. Kunin ko lamang po. Napakalayo po kasi nun. So, lagyan po natin ito ng 1/4.
So gumamit din po ako, or kapansin-pansin din po na nagkamay na rin po ako dito. Nagugas naman po ako, ayan. Kapag naging 1/4 na po yung lupa, saka po natin ilalagay itong ating halaman na ito. Yan siya. Kita niyo po ba? Tutusok po natin ng ganito. Then lalagyan po natin siya ng lupa sa palibot na ito, tanggalin po natin yung mga ganito. Ayan. Napakaganda po kasi na itong halaman na ito. Madaling alagaan, hindi po niya kailangan diligan everyday. At isa rin po sa mga possible na rason po dahil considered po siya as air filtering at air purifying plants. Then lagyan po natin ng slightly pressure dun sa lupa para po maging intact ang lupa sa mismong halaman at sa ating paso na ginagamit po or gagamitin po natin sa ating philodendron, psyllium or Sahodia-man. Palibot. Kapag may mga bato po, tanggalin po natin siya. Diba napakaganda po niya. Then, kapag napuno na po natin ito, didiligan po natin siya. Since umulan po this past few days, I decided to collect or mag-imbak or mangolekta ng tubig na galing sa nature or kalikasan katulad ng tubig bukal or tubig ulan. Dahil napakaswerte na po ng halaman na ito at mas lalo pang magiging maswerte ang dulot ng ganitong halaman sa ating buhay kapag ipinandilig po natin, ginamit po natin na medium ang mga tubig na galing sa ating inang kalikasan. So nangolekta po ako ng isang drum. I think this is enough. Meron pa sa dulo. Dapat po puno po. Ayan siya. Then, yung pinag-anuan po natin, linisin po natin yun. Sa dulo. Then, kumuha po tayo ng tubig. So, itong tubig na ito is yung inipon ko. Ayan. Kung wala po tayong tubig ulan, might as well po yung tubig na galing sa gripo. Pero yung tubig po sa amin po, since nasa Metro Manila po tayo, is napaka-yaman po or napaka-amoy-amoy po ang chlorine. So we have to sit the water for 24 to 48 hours bago po natin siya direktang ipandilig sa ating mga halaman. Hindi po nagiging maganda ang chlorine sa pagtubo ng ating mga halaman dahil nagiging sagabal po yun, napakatapang po ng content na yun dahil nagiging sanhi po yun ng mabilisang pagkabulok ng ugat ng ating mga halaman at yung chlorine content din po is hindi po siya maganda sa mga halaman na considered variegated or namumulaklak. So ang ginamit kong lupa dito is fast draining and absorbing. Kitang-kita po na malalaman po natin na fast draining and absorbing siya kapag madali pong nasisipsip ng lupa ang tubig. Ito po yung fast absorbing. Kapag po madali po siyang bumaba sa pinaka butas ng ating pot, yun po ang tinatawag na fast draining. Then ang pagdidilig po para sa halaman na ito is done every 5 to 7 days. Then saka po natin siya ilalagay sa malilim, mahalumigmig, moist or humid na lugar. Mas lalaki siyang matangkad, malago, masagana at posible pang makapagbigay or makapagdulot ng napakaraming supling kapag inilagay natin siya sa indirect or filtered sunlight na area ng ating bahay. So, short update lamang po ito. Maraming salamat po guys sa walang sawang pagmamahal at suporta. Ito po ang ating halaman na philodendron, psyllium or mas kilala sa tawag na Sahodia-man. Kumbaga, siya po yung tutulong sa atin para po masahod or makuha natin ang mga kayamanan ng ating mundo.